Magandang hapon mga mag-aral. Muli, ako si Binibining Jose, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Handa na ba kayo para sa araw na ito? Ngayon, kung handa na, maaari bang itaas ang inyong mga kanang kamay? Ayan, nakikita ko na kayo nga ay handang-handa na. Bago natin sisimulan ang ating talakayan sa araw na ito, ay may gagawin muna tayong kaunang gawain. Magpapakita lamang ako ng mga larawan at nais kong tukuyin ninyo kung ano ang pinapahiwatig ng bawat larawan. Naiintindihan lang ba? Mabuti. Ngayon, para sa unang larawan, ano ang napapansin ninyo? Tama, ito ay may mga sulat. Ano pa kaya? Ito ay isang newspaper. Ano nga ba mayroon sa newspaper? Tama, dito natin nababasa ang mga balita na nangyayari sa ating mga paligid. Magaling! Ngayon, para naman sa ikalawang larawan, ano ang inyong napapansin? May dalawang tao. Nagtuturo? Ano kaya ang ginagawa nila? Marahil ito ay nagbibigay ng direksyon. At sa huling larawan naman, ano ang napapansin nila? Tama, ito ay may hawak na papel. Nag-uusap? Sige, ang nais na ipahiwatig ng larawan na ito ay ang pakikipagpanayam sa isang tao. Tama ang inyong mga naging sagot. Bigyan nyo nga ng 3 bagsak ang inyong mga sarili. Ayan. Ang mga ipinakitang larawan kanina ay may kaugnayan sa ating paksa sa araw na ito. Iyon ang mga tungkulin ng wika. Ang pagsang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang gamit ng wika bilang koda ng komunikasyon. Alam naman natin na ang wika ay isang mahalagang kasangkapan sa komunikasyon, hindi ba? Ito ay ginagamit natin bilang koda upang maipahayag ang mga kaisipan, damdamin at impormasyon sa iba. Kapag ba sinasabi nating koda, ito ay sistematikong pagkakaayos ng mga simbolong ginagamit upang makabuo ng mga kahulugan sa isipan ng tao o pangkat ng tao. So narito ang 7 gamit ng wika bilang koda ng komunikasyon. So may 7 gamit ng wika ang koda. Una na dito ay ang pang-instrumental. Maaari mo bang basahin, Binibini? Maraming salamat. So kadalasan, ginagamit ito sa pagkikipag-usap kapag tayo ay nangangailangan ng kasagutan. So saan nga ba tayo makakahanap ng sagot sa ating mga katanungan? Maaari sa telebisyon, sa radyo, sa newspaper at magazine, no? Sa pamamagitan ng pakikinig at pagbabasa ng mga balita. Sunod na gamit naman ay ang panregulatory. Binibini, maaari mo bang basahin? Maraming salamat. So sinasabi dito na ito raw ay ang pagkontrol ng isip at kilos ng isang tao. So ibig sabihin ginagamit ang wika upang mag-utos, magpahayag ng patakaran o magbigay ng direksyon. So halimbawa na lamang ay ang pagbibigay utos ng guro sa klase o ang pagpapahayag ng patakaran sa isang organisasyon. Naiintindihan lang ba ng lahat? Sige, tayo ay magpatuloy. Ang ikatlo naman na gamit ay ang pang-interaksyonal. Ginoo, maaari mo bang basahin? Salamat. So kapag sinasabi nating pang-interaksyonal, dito naman ay ginagamit ang wika upang makipag-ugnayan at makipagtalastasan sa ibang tao. So ito ay nagbibigay daan sa
pagbuo ng relasyon at pagpapalitan ng mga ideya. So halimbawa na lamang ay ang pagkikipag-usap sa mga kaibigan o ang pagtatanong sa isang tindero. Ngayon, ang pang-apat naman ay ang pampersonal. So, ang pampersonal, no, ginagamit natin ito sa pagpapahayag ng ating mga opinyon sa mga gawain, no, sa loob ng silid, aralan, hindi ba kadalasan tayo ay inaatasan na gumawa ng isang journal na kung saan tatalakayin natin ang tungkol sa isang paksa. At doon, naipapahayag natin ang sariling opinyon. Nakakasunod lang ba ang lahat? Tayo na ay dadako sa panglima. Ang ikalimang tungkulin ay ang imahinasyon. So ito ang pagpapahayag, no, ng pagiging malikhain. Malikhain sa pamamagitan ng pagsasalaysay o kaya naman sa paglalarawan ng isang bagay na kung saan ay ginagamitan natin ito ng ating imahinasyon upang maging malikhain ang paglalarawan mo sa isang bagay. So, upang maging malikhain ka sa paglalarawan mo tungkol sa maaaring ito ba ay isang bagay o kaya isang paksa. Sunod naman ay ang pangyuristiko. So kapag sinasabi nating pangyuristiko, tungkulin nito ang maghanap ng mga impormasyon sa mga bagay-bagay, gaya na lamang sa pakikipagpanayam o kaya naman sa isang survey ng isang mananaliksik. At ang huli naman ay ang pang-informatibo. So ginagamit ang wika upang magbigay ng impormasyon o kaalaman. Halimbawa nito ay ang pagtuturo sa paaralan o pagbabahagi ng mga datos sa isang presentasyon. Naunawaan lang po ba? So yun po ang 7 gamit ng wika bilang koda ng komunikasyon. May mga katanungan po ba? Ngayon, kung wala, ay dito na magtatapos ang ating talakayan sa araw na ito.